Hello mga tol, kamusta? Welcome back nga pala sa Rosabel TV. So for today's video ay set up natin itong ating nabiling second hand na speaker. So ito nga pala ay nabili ko matagal na sa isang kakilala dyan sa somewhere sa Tagaytay. So kung mapapansin nyo, maalikabok at madumi itong ating speaker. By the way, ito nga pala yung isang bookshelf type na speaker, Sony brand. Ayan po, makikita nyo. Second hand na siya, kaya medyo luma at malikabok. So, mamaya pupunasan po natin to. Konting linis. Ayan po, ito naman yung isang pares. Ayan po, malikabok. Pati yung likod, may mga chips away na sa surface niya. So, konting repair lang gagawin natin dyan later on. So, ito namang isang pares na to ay Pioneer na bookshelf speaker din. Mataas lang siya ng bahagya. Then, ito naman yung isa pang kapares niya. Bookshelves din. So, Pioneer to. Ayan. Kung isi-set up natin to, gagamitan natin ng amplifier mamaya, papakita ko. Then, ito nga pala yung itsura niya kapag tinanggal yung covering niya sa harapan. Okay? Puti yung pinaka-speaker cone niya. Okay, so ganda ko aesthetically sa speaker type ito ng Pioneer. Pero sa tingin ko, pagdating sa Twitter, mas maganda yung kalansing na sa Sony. Aesthetically, mas maganda naman itong Pioneer yun. Muntik pang mahulog. Okay guys, set up natin to. Paparisan natin to mga speaker na to ng mini amplifier. So, ito, gagamit tayo ng wire. Mamaya, puputulin natin to. Then ito yung Fosi brand na mini amp. So solid to mga guys. Class D amplifier. Yan nga pala yung model niya. Okay. So yan yung labas ng box niya. Basic lang. Wala masyadong spec. Okay. Open na natin to. So para dyan sa speaker niya. Okay. Ayusin lang natin. Punas muna tayo para mas maganda siyang tingnan. Tanggalin natin yung mga dumi. So, sanitize natin. 5S tayo ngayon. Okay. Then, after nga nating malinis yung mga speaker, atin nga yung isa-set up ang mini amplifier. Ang brand nga pala nito ay Fosi. So, sa loob ng box niya, nandyan yung kanyang user manual. So, basic lang naman to. Hindi na natin ganong pabasahin. Then, ano pang meron? So, kanyang sales invoice. At yung covering niya. Then, meron siyang pinaka-power supply. Tingnan natin. So, itong power supply niya ay makita nyo dito yung specs niya. Check nyo muna. So, ang voltahe niya, tama naman. 110 to 220 volts. So, auto volts siya. Pwede nyo saksak dito sa standard voltage ng Philippines. So, ayan yung 220 jack. Ito yung plug ng DC plug niya. So, yan. Kompleto naman ang accessories. Then, ito yung kanyang Bluetooth antenna. Atin na natin i-connect at i-set up ito later. So, ito yung mismo mini amplifier. So, napakalit niya. Pero, solid yung power output ito. So, makikita nyo dyan guys, ito sa pinakakaliwa, yung kanyang main power switch. Yung unang control sa pinakakaliwa, ito yung tinatawag na sub-frequency. Then, sumunod ay kanyang subwoofer volume, treble at bass. Then, ito yung main volume niya. Okay, sa rear part naman, sa pinakakaliwa, nandito yung auxiliary input, left and right channel. Then, kasunod dito yung output naman ng left and right channel. At pangatlo, yung subwoofer speaker output. Pinakadulong kanan yung pinaka-antena ng Bluetooth. So, ating i-connecta yung antena. So, ganyan lang guys. Iti-thread lang. Naka-thread lang naman to. Connect natin yung Bluetooth antenna.
Then next, setup natin yung kable nito. Okay mga tol, for the final moment, after natin ma-connect yung mga wire, testingin natin yung quality na tunog mayroon nito. Okay mga tol, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan yung video na to, paki-like na lang at subscribe. Paalam, bye-bye!